tayong pahinga, umikot tayo sa buong Pilipinas. Kaya sabi ko nga hindi ko matanggap merong isang survey dyan sa putang inang ewan ko, hayop ng mga survey. May survey, tapos meron yung mga pangalan. Putang ina, ba't si Pastor Kibuloy? Si Pastor Kibuloy, kilalang kilala sa buong mundo. Putang ina, may nauna pa sa kanyang babaeng Muslim na hindi ko kilala. Putang ina, sabi ko talagang mga mind conditioning netong mga hayop na mga komunistang mga media na to eh. Hindi ba? Putang ina niyan. Pastor Apollo Kibuloy, kilala sa buong mundo. Tapos nandoon siya sa pinakadulo. Hindi mo naman, naunahan pa siya ng mga tarantadong di mo naman kilala. Ganyan sila mang baboy. Ganyan sila magkondisyon ng utak. Gawain na yan ng mga dati pang mga politiko. Kaya putang ina, pag number 1 natin si Pastor Apollo Kibuloy. Sampal yan sa mga hayop na yan. Ang panalo sa bawat kandidato ng PDP laban ay putya yan. Oo, talaga naman sampal sa mukha ng mga hinayupak na yan. Ngayon, pag-usapan natin, yung mga huwag kayong magalit sa mga kapatid natin dyan sa Iglesia ni Cristo. Okay? Kasi madami nagagalit sa mga kapatiran dahil naglabas na po ang Iglesia ni Cristo ng kanilang mga kandidatong kinakampanya. Oo, kung titingnan nyo, ang ikinampanya nila sa alyansa, si Amy Marcos, si Cayetano, si Villar, at saka si Bong Revilla. Sa kampo naman natin, si Bongo Bato de la Rosa, at saka si Marcoleta. Sa mga dinawan, si Ma'am Aquino. So nag-shopping ang INC. Nag-shopping ang INC sa lahat ng mga partido. O di maganda, kaibigan nila lahat, di ba? Pero huwag kayong magalit sa kanila kasi nga, yung mga yan, syempre, meron yan mga preference. Basta ganito na lang, wag na natin tingnan yan, yung endorso ng, na halimbawa, yung mga nagmamahal sa mga ibang kandidato ng PDP laban. Hindi na ikampanya o hindi dadalhin ng INC, okay lang yan. Basta ang importante, tayo, ikaw bilang isang Pilipino, gawin mo, trabaho mo. Kung masaya ka sa administrasyon ngayon, iboto mo yung alyansa ng mga kawatan. Kung ikaw ay malungkot na ngayon, gusto mong maibalik yung mga magagandang nagawa ni Pangulong Duterte, gusto mong bigyan ng pugay yun, gusto mong galit ka sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, sa ginagawa nila sa Pilipinas. Ngayon, yung pang-gigipit sa mga nagsasalita, galit ka na sa pang-abuso sa karapatang pantao, galit ka na sobrang yabang na ng mga pulis, galit ka na dahil sobrang pinatatahimik na tayo, pati social media natin, akala mo sila may-ari. Kung galit ka na sa mga nangyayari ngayon, iboto mo yung mga kandidato natin regardless kung anong religion mo, anong iyong simbahan, anong iyong probinsya, dialekto, maputi, maitim, bakla ka, tomboy ka, babae ka, hindi mo alam kung anong pagkatao mo, kailangan mong iboto yung mga alam mo makakatulong sa bayan mo. Huwag tayong boboto. Huwag tayong boboto mga bossing doon sa mga mga walang kwentang mga tao na ang tagal-tagal na po nila na naging mga leader sa bayang Pilipinas. Wala naman nagawa. Huwag kayo doon. So, kung ano man ang sinabi ng mga leader natin sa sa simbahan, guide lang po 'yan. Nasa sa inyo pa rin 'yan. Personal preference niyo pa din na masusunod. Hindi po kayo mapupunta sa impyerno. Kung hindi kayo susunod sa sinabi ng mga matataas ang posisyon sa mga simbahan natin, hindi tayo pupunta sa impyerno. Alam ng Panginoon yan na na may responsibilidad ka bilang isang Pilipino dito sa Pilipinas. At yan ang bayan mo. Mas magagalit ang Panginoon kapag meron ka nang free will. Meron ka ng kakayanang pumili, hindi ka pa pumili ng tama. Basta ang importante, si Pastor Apollo Kibuloy, kahit na ang simbahan mo,
kasama ka sa mga plataforma at pangarap niya para sa Pilipinas. Dahil pinag-uusapan dito, bayan. Pilipinas na pinag-uusapan dito, hindi na pinag-uusapan dito yung simbahan, yung paniniwalang spiritual. May intindihan ng Panginoon na hindi naman natin aalisin. Itatabi lang natin konti. Focus lang tayo sa bayan ngayon. Tapos, balik na tayo sa kanya-kanya nating mga paniniwala spiritual. Hindi, basta ganito lang, hindi man dalhin ng INC ang Duterte, dinadala naman ng KOJC ang Duterte, dinadala naman ng ibang mga simbahan ang buong slate ng Duterte. So okay na din yan, palakpakan na rin natin. And ako naniniwala ako sa mga kapatid nating mga iglesia na may mga sarili yan silang desisyon. Alam ng mga kapatid natin na mga iglesia ang makakabuti sa bayan nating Pilipinas. So magdasal tayo na ang mga kapatid natin sa simbahan ng iglesia ay i-prioritize yung interest ng bayang Pilipinas. Okay lang yan. Laban lang. Laban lang. Oo, sabi ko nga sa inyo laban lang. Ganyan talaga ang buhay. Siyempre, sabi, iba-iba opinion ng tao. Siyempre, katulad yan, yung mga leaders ng mga simbahan, iba-iba din mga opinion yan. Dito nga sa Katoliko, gulo-gulo di ba? Katoliko, puro dilawan yan. Pero, dinaboto ba natin yung mga dilaw? Di naman, di ba? Tayo pa rin ang masusunod. Ay, meron akong chismis. Meron akong chismis. Alam nyo ba, si Bongbong Marcos pala ay isang ampon. Hindi pala putangin na ito palang Bongbong Marcos na to na nandito sa gobyerno ngayon. Hindi na pala yan yung totoong Marcos. Ano na yan? Putangin na Quiapo version. Bakit ko nasabi? Eto. Ang gobyerno ngayon legit to, mga bossing. Legit to. Galing ito sa kapatid ng presidente. Putay na ang sinasabi nito ni Amy Marcos. Pucha, hindi daw Marcos yung presidente ngayon. Ano yun? Ano yung presidente natin? Robot? Hindi daw Marcos yung presidente natin dahil wala daw Marcos na ganyang katanga. Wala daw Marcos na ganyang kabobo. At wala daw Marcos na ganyang kainutil. This is coming from the sister, ha? Kailangan namang baliin pa natin to. Galing na sa kapatid. Ito daw si Bongbong Marcos ay hindi Marcos. Yan. Sige, pakinggan natin maigi. Mga bossing itong sasabihin ni Amy. Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag... Ibig sabihin si Amy, hindi na magbabago yan. Kahit na anong batikos mo dyan sa mukha niyan, hindi na magbabago. Siya na talaga yan. At Marcos yan. Kung ano ang ugali ng mga Marcos, yan na talaga yan sila. Oo. Kaya nga sabi ko sa sobrang sama ng ugali nitong mga Marcos na to, putang inang yan, hindi na nila alam kung sinong mabuti sa kanila. Pero focus tayo sa sasabihin niya sa kapatid niya. Pag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Ibig sabihin, bobo! Bobo ang Bongbong Marcos na yan. Bobo. Putang ina, saan ka makakita? Saan ka makakita? Ilang taon presidente tatay nila. Kahit papaano, magnanakaw man, mamamatay tao man, kahit papaano, sa 25 years ba naman na naging presidente ang tokmol na yan, may nagawa rin kahit papaano yan dyan sa Pilipinas. Sa kabila ng lahat ng yan, itong kanilang tatay, ipinatapon sa ibang bansa. Pinakidnap yung tatay nila. Actually, sila lahat, kinidnap din nila sila sa ibang bansa. Ganon-ganon ang ginawa rito sa atin. Kaya lang, yung ngayon, ang ginawa nito ni Bongbong na version, tayo mismo ang kumidnap sa Pangulong Duterte. Dinala natin sa ibang bansa.
Etong si Bongbong, putangin ng tong tanga na to, yung pamilya niya, kinidnap ng mga Kano, akala nila dadalhin sila sa Ilocos, dinala sila sa Hawaii. So, nakipag-collaborate ang mga komunista, ang mga traidor sa pamilya nila, sa mga ONAX para makapalayasin sila at ang mga Kano ay magtayo dito sa Pilipinas ng gobyerno na kontrolado nila. Ayan na nga ang mga Aquino. So, problema, liberal. Yung Liberal Party, putang inang yan ang salot talaga sa bayang Pilipinas. O, ang ginawa ni Bongbong Marcos, yaan ang humayop sa atin. Yaan ang sumira ng legasiya natin. Tapos puta nakipag-alyansa ka. Anong tawag sa'yo? Tanga. Yun ang tawag kay Bongbong, tanga. Ako na, sabihin mo na kasi. Di ba? O, ngayon, tatanungin ko kayo, anong tawag kay Inday? O, nakikipag-alyansa dito kay Amy, na kapatid nung nagpakidnap sa tatay niya. Ang tawag kay Inday, alam mo kung ano tawag kay Inday? Magaling na leader. Magaling na chess player. O, alam mo yung kasabihan na do not let them know what you are thinking. Yan yung isang matalinhagang salita na narinig ko kay Don Corleone. Siya ang mafia boss diyan sa Sicily to the New York. O, sabi niya, do not let your enemies know what you are thinking. And draw your friends close. Lahat ng kaibiganin mo. But your enemies closer. Ibig sabihin, yung mga kaaway mo, mas lalo mong ilapit yung sarili at ilapit mo sila sa'yo. At huwag mong ipaalam sa kanila kung anong laman ng utak mo. Ganyan ang ginagawa ni Inday Sara ngayon. That she's collecting people that thinks na close ako kay Inday Sara. Pero ang hindi nila alam, si Inday Sara, putangin na nyo, alam ko na ang mga karakas nyo. Alam ko na ang mga karakas nyo. Pero wag kayong mag-alala, gagamitin ko kayong lahat para pagdating ng panahon, pag nakuha ko na yung gusto kong makuha, putangin na nyo, lagot kayo lahat sa akin. Ayan, si Bongbong. Si Bongbong Marcos na inutil. Bopols yan. Oo, yung mga humayop sa kanila, kinaibigan niya. At ang masakla, putangin na, hindi lang niya kinaibigan, putang binigay niya pa yung Pilipinas sa kanila. Sila na ang nagmamanipula. Sila na nagpapaandar ng Pilipinas. Ganun katanga yan. Si Inday, iba. Si Inday, sige, okay, pakikinggan kita, pero wag mong i-expect na maniniwala ako sa'yo. Oo, soon, I will be president. I might need you. I might need your services or I might not. Friends to all, enemies to none. Pero sa nakikita natin, all out na si Inday, ha? Putangin na, may mga sinasabi pa si Inday, may nangunguta. May nangutang pala sa kanyang walang bayaran. Ibang klase. Sige, diretso mo, Amy, ang paninira mo sa kapatid mo para lang manalo kang senador. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Tangina niyan. So, ganyan ang kategory ni Bongbong Marcos. Aso na kumakain ng etchas at ng isinuka niya. Ganyang klase ng tao si Bongbong Marcos at yan ang presidente ng Pilipinas. Mas masaul pa yung mga akusasyon ni Amy Marcos sa kapatid niya kaysa sa akusasyon ng taong bayan kay Bongbong na adik siya. Buti nga tayo, sinasabi lang natin parang adik eh. Ito si Amy, sinasabi, baliw eh. Baliw na yung kapatid niya. Walang niya ka, Bongbong, sabi ni Amy, baliw ka na daw. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw.
Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Patay tayo dyan. Oh, NBI, patawag nyo na to. Utang na, unlawful utterances. Hindi ba? Siya na mismo nagsasabi na itong si Bongbong Marcos, tanga. Imported na bigas, imported pa ang hustisya. Oh, ini-import eh. Ang ina niyan, may batas naman dito sa Pilipinas, meron namang korte rito. Pero putay na pinatapon si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Anong tawag dito kay Bongbong? Hindi na nga to galaw ng adik. Putang ina, galaw na to ng zombie. Ang utak nito ni Bongbong, putang ina, parang champoy na. Oo, tuyot na. Putang ina niya, parang kastanyas na. Lutong-luto. Ganyan ang takbo ng utak. Ultimong kapatid niya, buwisit na sa kanya. Mantakin mo, sabi nga ni Aimee, hindi na siya presidente. Ang presidente, yung asawa niya, puta, nandoon sa Disneyland ngayon. Tanda-tanda mo na, nagdi-Disneyland ka pa, Lisa Marcos. Kapal ng mukha mo. Ay, nakasumakay ka ng sumakay ka ng roller coaster, baka sakaling huminto yung pintig ng puso mo. Kapal ng mukha, nagpo-post pa, nasa Disneyland daw siya. Tangina, ikaw sa lahat ng isip bata, ikaw yung mukhang matanda. Tanda-tanda mo nang arte-arte mo pa. Utangin na yung mga pakonyo-konyong pa Chris Aquino English. Ano yan? May binibagayan yan. Putangin na kapag lola ka na. Kapag yung yung kutis mo, kutis bayag na. Kulubot na. Puta, hindi ka na dapat nag-iinarte ng ganyan. I'm at the happiest place on earth. Putang ina nyo. Ang hirap-hirap ng bayan mo Pilipinas. Putang ina pa Disneyland ka. Every other month nasa Amerika ka. Putang ina nyo. Tapos yung bayan Pilipinas gutom. Mga hina yung gusto nyo palang mamasyal na kayo mamasyal. Ngayon pa umalis na kayo. O wag na kayong bumalik dito sa Pilipinas para give yourself and the Filipinos a favor. O wag na kayong bumalik. Diyan na kayo sa Disneyland. Puta, bumili kayo ng kastilyo nyo dyan. O, tas putang ina, kung gusto nyo, bilhin nyo sila Snow White. Kasama nyo dyan sa bahay yung 7 duwende niya. Para pag silbihan kayong mga hinayupa kayo. Wag na kayo sa Pilipinas. Kawawa ng bayan. Putang ina nyo. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I'm me isip. I'm me Sus! Huwag na yun. I'm me isip. Wala kang isip. Isa ka pa. Tangin na tanga-tanga mo. Sa karing tanga. Alam mo, unang-una sa lahat, Aimee, alam mo naman yun, bobo yung kapatid mo eh. Punta pinatakbo-takbo mo pa. Alam mo walang may tutulong na mabuti sa bayang Pilipinas yan. Pinatakbo-takbo mo pa. Puta, ikaw na lang sana tumakbo. Baka kung ikaw pa nanalo, baka mas okay-okay pa. Kahit pa paano. Kasi importante sa yung image mo eh. Kay Bongbong, walang pakialam yun. Putang ina nun. Walang pakialam kahit lumabas ng bahay yung amoy tae yun. Wala siyang pakialam. Piling niya, pogi-pogi niya. Kahit duguan na yung bibig sa halitosis niya. O kahit nilalangaw na yan, putang ina niyan, hindi niya pa rin alam na mabantot na siya. Wala siyang pakialam. Oo, sa totoo lang. Puta, alam mo yun eh. Karakter ng kapatid mo yun eh. Ganito pa lang kayo kaliliit. Putang ina niyo, magkasama na kayo. Alam mo kapasidad niyan. Pinatakbo mo pa rin. Tarantada ka din eh. Isa ka rin eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot,
lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at